Ang question ko diyan, Brad Romel, is bakit bilang pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan, hindi niya man sinabihan yung ano niya, predecessor niya na masama po yan kasi pinapangaral po natin masama ang magtinda at uminom ng alak. Bakit hindi niya sinawa yung kanyang predecessor? Honestly speaking, takot siya. Yan din Kasi, kasi ang alam mo, sa tanong. totoo lang, ako ng Singapore nakakasama ko si Brad Eli. Matatas magmura si Brad Eli. Matatas magmura si Brad Eli. Nandun ka ba nung nakatira kami sa Singapore, brother? Oo. River Valley. Bago River Valley. umalis, bago siya umalis ng Singapore, pupunta na yata ng Brazil, no? Nagkaroon siya ng magdamag sa kapatiran, nag-stay siya doon. Sa Singapore. Actually, may debate pa nga ng bahasa na doon eh. After no, nagkaroon ng question and answer ng mga kapatid. May kasama kasi akong bisita noon. Na ano yung bisita kasi matatas siya magmura. Yes, Saka ako kasi ito, honestly speaking, naniniwala ako bakla si Brother Eli. Noon pa napansin ko na. Pero sa akin kasi ang pagiging bakla ay hindi naman kasi nungaling kasi yun nature mo yun, hindi mo na mababago yun eh. Ang importante lang kasi sa akin, gumagawa ka ba ng kalooban ng Diyos. Kaya nakikita ko na medyo may si Brad Eli, mataray, medyo nakikita ko kasi nga ganun siya. Ako nga, hindi sa pag-aano, ewan ko lang kung sa akin lang to duda ko nga pati si San Pablo, parang bading eh. Ewan, hindi siya nag-asawa. Pareho sila ni Brother Eli. Pero tulad nga ng sinasabi ko, hindi ka pintasan sa akin ng pagiging bakla. Totoo, hindi naman kapintasan yun eh. Kasi it is a nature. Yes. Kung Yun lang masasabi ko. Kung paano hindi kapintasan ng pagiging bulag, hindi kapintasan ng pagiging lumpo, same thing. It is a human nature. Kaya lang, yun, meron kaya. Ngayon, wag na natin pag-usapan yun, brad. Actually, bigyan ko lang kayo ng wala namang pinagkaiba yan sa preacher na babaero eh. Yes, exactly. Kasi, nagkataulan na bakla siya, kaya siya ng lalaki. Hindi ko sinasabi ng lalaki si Brad Elia, pwedeng makagawa siya ng bagay na yon. Kasi kung ako nga nakakagawa nun eh. Pareho lang naman kami eh. Paano kung pareho mataas yung testosterone namin? Mm-hmm. Siguro sinusukat din ng Diyos yun eh. Ba't pang hilig nitong taong to? Nakikita niya yung testosterone, ang taas eh. Mm-hmm. Diba? Kumbaga kahit anong pilit mo na wag medyo mahirap nga lang ng konti. Okay, sa iba hindi konti, talaga mahirap talaga. Yes. Kaya na nabanggit mo na si Kuya nagpupunta ng Pega. Hindi ko alam kung totoo yun o hindi pero nagawa niya yun siguro dahil sa sobrang kabataan niya, nagpapalaki ng katawan, yung testosterone niya tumataas. Hindi kasi natin alam yung ng bawat ng tao eh. Kaya ako, kung meron man nagawa na gano'n si Brad Eli, halimbawa lang, hindi ko sinasabing may nagawa. Yes. Halimbawa man may nagawa, sa akin hindi mortal sin yun eh. Ano ang pagkakaiba ko na ako sa babae, siya naman sa lalaki? Kasi bakla nga siya. Actually, nakukuha ko yung punto mo, Brad Romel. Yan din yung stand ko before when I was siguro last year, earlier part ng tama yung sinabi nung kapatid, scientific yan. Yung merong kapatid dito na nanonood, closet na worker, matandang worker to. 1998 ka, brother? Opo. O kabatch mo to sa sa pagkabautismo. Itong nanonood, nag-comment siya, scientific yan, totoo yung sinasabi niya yung sa testosterone. Actually, ganyan din yung yung ipagpasa Diyos na lang. Sabi ko, ipagpasa Diyos na lang. Kasi ako rin naman, may kasalanan ako eh. Sino ba naman ako para hatulan ko at saka patay na naman? Kaya lang, meron akong alam, Brad Romel, at meron ding alam si Brad Ace. Kasi, tinatap ko si Brad Ace sa mga sa mga nagko-confess sa akin. Tinatap ko siya. So meron na siyang alam na actually ganyan din ang paniniwala. Pareho tayong tatlo ng paniniwala before. Sino ba naman ako? Who am I to judge my neighbor? At ako, to be honest, sabi mo nga, meron akong natutunan. Hipokrito ako kung sasabihin kong wala akong natutunan. Kaya lang, meron kaya eh. Kaya nga ang Diyos, hustisya eh. Hindi po pwedeng hustisya ang Diyos, meron siyang pababayaang maagrabyado. Ngayon,
Sinong makakalutas ng mga issue na yan? Let us leave it to the perfect justice of God. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ngayon, tinatalakay natin ngayon, itong mga ginagawa ngayon ni Daniel Rason. Ano ba ang bilin sa'yo, Daniel Rason? Ayaw mong mangaral, pati yung mga video na ibiniling sa'yong ipi-play mo na lang, ayaw mong i-play. At pinagtatanggal Yes. yung... Bakit natin alam, brother, magpakilala ka nga uli, ikaw ang... Wag na. Ikaw Hindi, ang... ano ako dati, adsit ako dati. Ikaw ang Dating ikaw ang yung unang-unang website ng iglesia, di ba? Ako ang unang-unang gumawa ng website ng iglesia. Dating daan.org pa noon. Ngayon, nandyan pa ba yung mga website ng iglesia? Nandiyan pa, tinitignan ko kahit yung sa tinitignan ko yung sa YouTube. Wala yung mga video na noon, yung mga sa Quiapo, exposition sa Quiapo, wala, bihirang-bihira na. Bakit? Bakit tinatanggal? Anong meron? Ba't tinatanggal? Tatamaan siya kasi matindi noon, sabi nga ni Bradelli, kapag, yun nga, pag nagpapayaman ng isang reliyon, kapag mayaman ang puno, hindi sa Diyos yan. Mayaman si Kuya tatamaan siya, tatanggalin niya. Bato-bato sa langit ang tamaan. Oo. Kapag ayaw magpatanong, hindi sa Diyos yan, sa demonyo yan. Di ba mga ganun ang ni Brother Eli dati? Tatamaan siya. Hindi lang kita, i-highlight ko lang yung sinasabi mo, Brad Romel, ha? Brad Daniel Rason, actually, nire-respeto ka pa nitong kapatid na ito. Hindi personal ang galit ko sa kanya. Hindi personal. Wala akong galit sa kanya personal. Yes. Kino-compare ko lang siya kay Brother Eli at dun sa aral na natanim sa akin ni Brother Eli. Yes. Meron kang point of Kaya hindi comparison. nga ako umalis sa iglesia Yes. Ito, challenge ko yung mga kapatid. Nandiyan kayo sa iglesia. Nandiyan kayo sa MCGI. Manalangin kayo. Sabihin nyo sa panalangin nyo, kung mali itong kinaanibang ko, Panginoon, alisin nyo ako rito. Dahil kung mali ito at hindi mo ako inalis, kasalanan mo to. Panalangin yun, effective yun. Actually, merong ganyan din yung sinasabi ng mga kapatid sa akin nung may mga kapatid sa Australia, Canada, Europe, ganyan yung sinasabi, Brother Romel. Same predicament. Brother, hindi po pwedeng naniniwala ko, merong darat ng iglesia. Sa pagparito ni Kristo, merong darat ng iglesia. Kaya mag-i-stay muna ako dito. Maghihintay ako ng himala. Parang yung inihintay ni Brad Roland Ocampo na espiritong lilipat kay Daniel Rason. Ang espiritong lumipat, espiritu ni Kibuloy, hindi espiritu ni Soriano Bakit? Paano nating sinasabing espiritu ni Kibuloy yung lumipat? If you are a son of God, you will not ask, where can you find this? Where can you find that? If that is the sign that I see, you are truly a child of the devil. Alam mo, nung panahon na yan, yung mga kapatid talagang matatapang, magagaling, matatalino. Nung panahon na yan. Ngayon, nagsipagbobohan na. Kung ano yung sinasagot ng mga kalaban natin noon, ganun na yung sinasagot nila ngayon. Nakasulat yun. Hindi na sila matapang sa pakikipagtalastasan pagdating sa salita ng Diyos. Hanggang ano pa rin sila, basic, si Kristo, tao. Mga ganun, wag na yun, wag na natin pag-usapan yun, doon tayo sa aral. Kasi yung Kristo, tao, Kristo, Diyos, pwede ka na mailigtas ng Diyos yan, kahit paniwala mo sa Kanya, tao Oo, correct. Kaya sinabi ko, pagbaba ni Kristo, ano tingin mo sa akin? Tao po, o Diyos ako, o mabait ka naman, mapagbigay ka naman, o pumasok ka. Ganun lang naman, hindi naman, hindi impyerno ka kasi tao pagkakilala mo sa akin. Hindi, Buddhist ka. Hindi. Mali yung Buddhist. Hindi ka dapat maligtas. Hindi naman ganun. Titignan yung puso mo, yung paano ka namuhay, paano ka nakisama. Yun na lang ang inano ko ngayon. Kasi alam mo, naniniwala ako, noon pa man yung sinasabi noon na magtatapos na yung mundo, panahon ni Brad Eli, isa yung sa maling turo naman ni Brad Eli noon, na sinasabi niya na wag na kayong kumuha ng 4-year course. Yung anak niya, wag na niyong pag-aralin ng 4 years course kasi malapit na. Hindi ako naniwala ron. Kahit yung sinabi naman ni Kuya na anytime soon, hindi rin ako naniniwala doon. Kasi tao tayo mahaba na sa atin yung 100 years. Sa Diyos, kahit gawin mong trillion years pa yan, pareho lang sa Kanya yon.
Eternity. Ganon din naman yung paniniwala ng mga unang apostol. So, normal lang yung sinabi ni Brad Eddie na yung paniniwala niya, dadatna na siya. Normal lang yun kasi ganon din yung paniniwala ng mga apostol eh. Hindi nila tanggap na mamamatay sila at matagal sila matutulog. Kaya naniniwala sila na hindi na rin magtatagal, ililigtas na tayo. Ako hindi. Mangyayari lang yung sinasabi nila kung magkakaroon ng twist of event. May taong lilitaw at magpapaulan ng apoy literal. Hanggat walang nagpapaulan ng apoy na literal, hindi pa yun. Malayo pa. Unahin natin yung kaligtasan natin, maging mapagbigay tayo, matulungin tayo. Huwag na tayong pumunta sa yung kamakailan may nakulong na grupo ng mga kabataan na dati yata mga kapatid yon na nilusog nila yung Iglesia ni Cristo at nakipagdebate ron, ginulpi sila. Noon, paniniwala ako, okay lang na magulpi, sa katotohanan naman Hindi ganon, kaya ka ginulpi ron kasi ginulo mo yung nila, pumunta ka ron sa lugar nila. Ano na yun? Kalimutan na natin yung ganon, yun ang iwasan natin na debate. Yun ang debate na hindi dapat natin gawin. Magdebate tayo sa aral na sinasampalatayanan natin. Yung hindi naman kapag hindi naniniwala yung isang kapatid, ano mo na, mali ka na. Hindi, pag hindi siya naniwala, pabayaan mo na. Correct. Totoo yun, Brad Romel. Meron gusto sabihin si Brad Ace. Brad Ace, go ahead. Yun. Thank you, Brad Badong. Yun nga sana yung tatanong ko. So, since binuksan mo na, susundan ko lang. Ang tanong ko, ano ang opinion mo, bro? Na kasi sinabi ni DSR na paninira lang lahat ng sinasabi. Siyempre, pwede ka nang kasama doon na nagsasalita ka na rin. Patunayan na lang natin sa pamamagitan ng good works o kami, ito ang ginagawa namin. Sabi niya, kayo, anong ginagawa niyo? Di pakita niyo. Pakita niyo rin yung pag-iibigan niyo ng mga kampo ng demonyo, pag-iibigan niyo sa inyong amang diablo. Anong masasabi mo doon, Brad? Unang-una, defense mechanism yun. Ikalawa, hindi naman tayo iglesia. Hindi naman tayo grupo, iba-iba tayo Bakit tuturuan tayo na ipakita nyo bakit ipapakita sa'yo? Individual na kami. Kung gagawa ako ng good work sa sarili ko na kasi di ba ang ginagawa ng kaliwa, ang malalaman ng kanang kamay, hindi naman tayo reliyon Hindi naman tayo grupo. Baka akala nila, samahan tayo. Hindi. Unang-una, hindi ako papasok sa iglesia ni Badong. At saka wala akong itatayong iglesia, Brad Romel. Kaya nga, bakit hahanapan tayo ng, sige, ipakita niyo sa good work. Kasi siya, may pera siya. O bigay niya sa akin yung pera niya, mas ihigitan ko pa yung ginawa niya. Kasi alam mo, mababaw lang ang kaligayahan ko. Magkaroon ako ng ganyang karaming pera, tatahimik na ako niyan. At ibigay niya sa akin yung ganyang karaming pera, ipamimigay ko lang yan. Kala mo, eto i-share ko lang. Kaibigan ko kasi si Senator Raffy Tulfo. Nakita ko kung gaano siya bulagsak sa pera. Kapag may nanghingi, nagbibigay. Ang sabi niya lang sa akin, Melo, mamamatay tayong lahat. Sa totoo lang, ang bahay ni Raffy Tulfo na binili niya isa lang. Pero bilyonaryo siya Yung existing kasi na bahay na iba, sa asawa niya yun Wala akong mga magagarang kotse na yung mga Lamborghini, wala ako niyan. Hindi ko kailangan yan. Maraming bahay, hindi ko kailangan yan. Bahay sa abroad, helicopter, kaya kong bumili niyan Pero hindi ko bibili niyan. Kasi mamamatay ako, mamamatay siya. May mga binabanggit siyang pangalan. Eto, maraming bahay yan. Hindi naman niya natitiran lahat Bibili ka ng eroplano, isang beses mo lang sakyan sa isang taon. O di sabi niya, di ipamigay mo na lang. Kaya meron, di ba, may tulungan. Totoong matulungin siya. So, same kami. Hindi ko kailangan bumili ng maraming bahay. Hindi ko kailangan ng eroplano. Di ba? Kung may pera akong ganyang kalaki, siguro, ngayon, sasabihin niya, gumawa ka ng mabuti. Wala akong pera Wala akong ganong kalaking pera Limited lang yung ko O tulad ngayon, may pinagkakagastos ako, may kaso ako. Di ba? hindi ako makagastos ng ganon. Pero kung ibibigay niya sa akin yung pera na nasa kanya, kaya kong higitan yung ginagawa niya. Yun lang naman ang sa akin.